Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang iPhone XR ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So meron na rin siyang basag guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay no power ito guys, no. So try natin guys i-charge. Yan. So makita niyo guys ay wala siyang response guys, no. So nakita ko dito guys meron siyang guhit dito guys, no. Basag dito guys sa LCD niya. Tsaka dito guys sa likod niya guys, no. Meron rin siyang basag. So possible guys na nalaglag ito guys, no. Yan. So, pinadala sa atin guys para ipatest sa atin guys, no? Or para i-check natin guys. Yan. At gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no? Yan. So, iPhone XR pala ito guys, no? So, itong iPhone XR nito guys, pwede ito siyang i-convert guys sa pinaka-latest guys na iPhone 17 Pro Max at guys ang pinaka-latest guys na iPhone guys, no? Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys, no? Para malaman natin guys kung merong shorted guys yung motherboard niya guys, no? Kung bakit hindi siya nagdi-display guys or nagpa-power guys, no? Yan. So, wala siyang power guys, no? So, try natin panda rin. So, wala guys, no? Wala siyang kahit light indicator guys. Yan. So, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit nito guys, no? So, para mabuksan natin guys yung unit nito guys, pwede kayong gumamit dito guys ng electronic liquid nyo guys, no? Or pwede kayong gumamit dito guys ng heat gun nyo guys, no? So, sa atin guys ay gagamit tayo guys ng heat gun tsaka yung electronic liquid natin guys, no? Para madali tayo guys. Yan. So, una natin gagawin guys ay gagamitan natin dito guys ng heat gun guys, no? So, papalambutin natin guys yung adhesive glue nito guys sa dito guys, no? Dito sa paligid niya guys. Yan. So, simulan natin. So, ayan siya guys, no? So, sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung dalawang screw nito guys, no? Yan. Sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin na ito guys, no? Yan. So, dikit lang natin yan. Tapos, support natin guys. Hilahin natin konti. So, gagamit rin tayo nito guys, no? So, sa paggamit natin dito guys, hanggang dito lang guys, no? Para hindi ma-damage guys kung sakaling man na buhay guys yung LCD nito guys, no? Or okay guys yung LCD niya guys. Yan. So, papasukin lang natin yan. So, hilahin natin konti guys. So, pumasok siya agad guys, no? So, possible guys na yung LCD nito guys ay replacement na ito guys, no? So, madali siya guys nakapasok guys. So, gamit dito guys ng electronic liquid natin guys, no? So, ayan siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, dandan natin. Yan. So, ito guys yung loob guys ng iPhone. Parang iPhone XR ito guys, no? Yan. So, wala na rin pala ito guys yung mga lock guys na mga plate guys, no? So, dito kasi guys meron pa yan dito mga lock guys. Dito guys yung metal plate niya dito. Yan. So, possible guys na nabuksan na ito guys, no? So, ito naman guys yung LCD na ito guys ay replacement na ito guys, no? So, possible guys na nabuksan na ito guys. Yan. So, ang gagawin natin dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung dalawang bolts nito guys, no? Meron kasi siya ditong lock guys, no? So, una natin yung tatanggalin kasi natin dito guys ay yung FPC connector guys ng battery niya guys, no? O yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit guys. So, tanggalin natin guys yung dalawang bolts na ito.
Yan. So tabi lang natin yun siya guys, no. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung metal plate nito guys, no, yung cover nito. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys yung motherboard nito guys, no, kung meron siyang shorted guys, kung bakit hindi siya nagdi-display guys, no, or wala siyang power guys. So una natin gagawin dito, titest natin guys yung motherboard niya guys. So para matest natin dito guys ay magsiset tayo dito guys ng diode mode guys, no, dito guys sa ating digital multimeter guys. So magsiset tayo dito guys ng diode mode. So check natin. So ito guys yung ground guys. So positive sa positive, negative sa negative guys. Yan. So check natin guys yung BBUS line nito. Yan. So OL siya guys, no. So ibig sabihin nito guys ay wala siyang shorted guys, no. So ito guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Yan. So good board dito guys, wala siyang shorted guys. So ang problema lang dito guys ay wala siyang power guys, no. So check natin ngayon guys yung battery nito guys, no. So subukan natin. So reading natin guys yung battery nito guys, no. So dapat meron nito guys 3.6 guys, no, or 3.7 guys. 3.7 volts guys, no. So magse-set tayo dito guys sa digital multimeter natin guys ng voltage guys, no. So direct current voltage tayo guys. So dapat guys meron itong 3.7 guys, no. Yan. So kung makita nyo guys sa digital multimeter natin guys ay walang pumapalo guys na 3.7 guys, no, or 3.6 lang guys. So ibig sabihin nito guys yung battery nito guys ay possible guys na drain guys, no. So try natin guys battery shock ito guys yung battery nito guys, no. So kailangan natin dito guys ng pang activator natin guys para ma-activate natin guys yung battery nito guys. So iPhone X, iPhone XR. So ito siya guys, no. So dito siya guys. So subukan natin ito guys. So battery shock natin guys, no. So na-reading kasi natin guys sa digital multimeter natin guys ay wala siyang reading guys, no. So wala siyang 3.7 guys or 3.6. Yan. So i-shock natin guys, no, mga ilang ano lang guys, mga ilang minutes lang guys. So type C pala ito guys. So magpalit tayo dito. So shock natin guys, no. Yan. So dito guys sa battery niya guys ay goods naman guys, no. So meron siyang 1.2. So charging siya guys, no. So goods guys yung battery niya guys. Ang problema lang dito guys ay drain guys yung battery niya guys, no. Kaya hindi niya kaya mag-power guys. Yan. So ang gagawin natin, i-activate natin guys yung battery niya dahil nga drain guys or over drain guys, no. So battery shock lang natin guys, mga lang minutes lang guys. Hintayin lang natin. So ayan siya guys, no. So okay na yan siya guys. So subukan natin guys. So ayan siya guys, no. So subukan natin ngayon guys. So balik natin guys, no. So subukan natin guys kapag mag-react siya guys, no. Subukan natin guys kapag mag-power siya guys. Yan. So balik natin guys, no. So try natin sa power natin. So wala pa rin guys, no. So subukan natin guys, i-charge natin. So wala pa rin siyang power guys, no. So na-shock na rin natin guys yung battery niya. Yan. So ang gagawin natin guys, try natin guys mag-replace guys ng LCD niya guys, no. So tanggalin natin to guys. Tanggalin natin guys ang base connector guys ng battery niya.
So wala namang shortage guys yung motherboard nito guys, no? Kasi na-test naman natin ay good board naman guys yung motherboard nito guys, no? So tanggalin natin guys yung LCD nito. So replacement na rin ito guys, no? So ito guys, meron tayo dito ang pang test guys na LCD guys, no? So test natin dito guys sa bagong LCD niya guys. So subukan natin guys, no, kapag mag-display siya guys. So possible guys na bakit hindi siya magdi-display guys, no? Kasi na-shock na rin natin. So dapat guys ay mag-display na ito guys, no? Kasi nga na battery shock na rin natin at napalitan natin guys ng bagong LCD guys, no? So ayan siya guys, no? Tapos balik natin guys yung battery niya. Yan. So subukan natin guys, no? So wala pa rin. So try natin guys, i-charge natin. So ayan siya guys, no? So nag-display siya guys. So nabuhay natin siya guys, no? So ibig sabihin guys ay may tama nito guys yung LCD na ito guys, no? Yan. Kasi dito guys sa bagong LCD niya guys ay nabuhay natin siya guys, no? Nagkaroon siya guys ng display guys. So na-check na rin natin guys yung motherboard niya ay okay naman guys, no? Tsaka yung battery niya ay okay naman guys. Yan. So goods na siya guys, no? So na battery shock natin guys, meron siyang 3% guys, no? So makita nyo guys, 3% yan. Yan. So na-shock natin. So ibig sabihin guys, ay yung tama nito guys yung LCD lang guys, no? Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys malaman guys kung merong shorted guys or merong tama guys yung motherboard guys ng phone device natin. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.